ang lahat. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magsamahin ang poon, magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayong iniibig na bayan ng Diyos, simulan natin ang ating banal na pagtitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasapit mo sa mga bansa ng silangang Europa ang liwanag ng mabuting balita noong ito'y ipangaral ng magkapatid na San Cirilo at San Metodio. Ang aming buong pagkatao ay mapuspos nawa ng liwanag ng kabatiran tungkol sa iyong salita. Kami naway maging sambayanang nagniningning sa ganap na pagkakaisa sa matapat na pananampalataya at maaasahang paninindigan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos, malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain.
Kumuha rin siya para sa kanyang asawa. Kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasihan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Kami iyong pangaralan upang aming matutunan ang salitang bumubungay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal, at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito, tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao, na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang tip. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo.
Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Meron muna akong tanong sa inyo. Ano po ang ating unang ginagawa kung tayo ay nasiraan ng gamit? Marami sa atin itinatapon na agad. Marami sa atin kapag nasaktan ng tao, nilalayuan na nila sino ang mga nanakit sa kanila. Meron kaming dating kasamahan sa dati kong assignment. Dinala niya ang kanyang bata, ang dami-dami niyang laruan. Kaso hindi nagtatagal, sinisira niya lang. At naalala ko yung aking kabataan, ganun din ang aking ginawa. Hindi nagtatagal ang aking mga laruan. Kung ito ay sira na, itinatapon na lang. And this experience, mga kapatid kay Kristo, common sa atin, can be traced back to our first parents, sina Adan at Eva. Nasa kanila ang lahat. They had everything, and everything that surrounded them were good, maganda. And yet, by their disobedience, yung hindi nila pagsunod sa Diyos, sinira nila ano ang meron sila. What God has created, human beings destroyed. And what human beings destroyed, God has restored. Anong nilikha ng Diyos, mga kapatid, kay Kristo? Sinira ng tao, ngunit nasira man ng tao, inayos muli ng Panginoon. Amen? Ganito ang mga pagbasa natin sa araw na ito. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang account ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. Ito ay dahil sa pagpili ng ating mga magulang, unang magulang, sa kasalanan kontra sa kagustuhan ng Diyos. Pagkatapos nilang sawayin ang utos ng Diyos, ramdam na ramdam nila ang sobrang pagkahiya. They feel so ashamed. They feel so unworthy, hindi karapat-dapat, that they ran away from God at nagtago sila sa halamanan. Di ba ganyan ang ginagawa natin kapag tayo ay nagkasala? Nahihiya tayo at nilalayuan natin ang mga nagawa natin ng kasalanan. Yan ang dulot ng kasalanan, mga kapatid, kay Kristo. Simula noong nagkasala ang ating unang mga magulang, nagkaroon na ng lamat ang relasyon natin sa Diyos. And similarly, sa atin pong mga karanasan, kung tayo din ay naging hindi tapat sa Panginoon, hindi naging tapat sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan o kakilala, kung tayo ay nagkasala sa isang tao, parang napaka-uncomfortable na lumapit pa sa kanila. Ang kasalanan, mga kapatid, kay Kristo, parang hinuhusgahan ka na hindi ka karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ng iba. Meron nga lang iba, manhid. Wala nang pakiramdam. Kung kaya, dulot ng kasalanan ay ang paglalayo natin sa isa't isa, ang paglayo natin sa Diyos. Parang ang unang parents natin nagtago sa halamanan dahil sa kahihiyan. Kung dahil sa kasalanan, mga kapatid, kay Kristo, nagtago ang ating unang mga magulang, dito naman sa Ebanghelyo, kabaligtaran ang narinig natin kung paano si Jesus ang unang lumapit sa mga tao. Pumunta siya sa iba't ibang lugar na tinatawag na Decapolis, literally 10 siyudad. Malawak yan, Decapolis. At dahil sa kakayanan ng ating Poong Jesus Nazareno na magpagaling ng may sakit,
Sa Kanya lumalapit ang mga tao. Siya ay dinumog, katulad ngayon dito sa Quiapo. Dinumog upang magpagaling mula sa kanilang mga karamdaman at hindi pinigo ng ating Poong Jesus Nazareno ang mga lumalapit sa Kanya. Lahat sila na lumapit kay Jesus ay Kanyang pinagaling. Dalawang bagay ang gusto ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid sa pagninilay natin sa banal na misang ito. Ang una po, ang kasalanan makes us feel we are less. Ang kasalanan makes us feel we are unworthy. Nagpapababa sa atin. Unworthy sa pagmamahal ng Diyos. Unworthy sa pagmamahal ng ating mga mahal sa buhay. Pinababago ang tingin natin sa sarili, dulot ng ating mga kasalanan. Inilalayo natin ang ating sarili sa Diyos, maging sa mga mahal natin sa buhay. Gusto nating tayo ay magtago na lang. Sapagkat ang baba at ang liit ng tingin natin sa ating mga sarili. Yung mga taong mahiyain, hindi yan nagpapakita, nagtatago lang yan. Ang baba ng tingin sa sarili. At ganito ang ginagawa ng kasalanan. Yan ang kayang gawin ng kasalanan sa atin. Kung pinipili nating mamuhay sa kasalanan, ito ang maaari nating maranasan. But dito sa ating ikalawang punto mga kapatid, si Jesus ang unang lumapit sa atin. Katulad ng pagpunta ng ating Poong Jesus Nazareno sa iba't ibang lugar upang siya mismo ang unang lumapit sa mga tao, Jesus also comes to you. Siya mismo ang unang lumalapit sa iyo. The more you feel the gravity of your sin, the more Jesus searches out for you. Gusto ni Jesus, mga kapatid, kay Kristo, na tayo ay Kanyang pagilingin. Gusto niyang manumbalik tayo sa Kanya. At kapag siya na ang lumapit sa atin, hindi lamang niya tayo ginagaling mula sa ating mga karamdaman, bagkus more than that, He touches our being and He is making us open up, magbukas para sa Kanya. At yan ang narinig natin sa ating ebanghelyo. Paanyaya niya, Ephata, magbukas ka. Buksan ang ating puso, buksan ang ating isipan at tanggapin ang Diyos na puno ng pag-ibig sa atin. Only Jesus can open up our hearts to Him. Ngayong araw ay espesyal. Alam po natin yan, sapagkat araw ngayon ng puso, Valentine's Day. Ang daming nagpo-post sa social media, sana ako rin ay may ka-heart. Mga kapatid, tatandaan natin, ang Panginoon ang unang lumapit sa atin. Hindi natin kailangang mag-effort na maghanap ng ating ka-heart. Meron ng unang naki-heart sa atin at yan ay walang iba kundi ang Diyos. At dahil inibig niya tayo ng wagas, mga kapatid, sa kabila ng ating kahinaan at pagkamakasarili, dulot ng pag-ibig niya sa atin ay ang ating pagbabago. Kaya, mga kapatid, iniingatan ng Diyos ang ating mga puso. At katulad ng pag-ibig ng Panginoon at pag-iingat ng ating Panginoon sa ating mga puso, tayo din ay inaanyayahan na sumunod sa Kanya. May magandang mga bagay sa ating buhay, mga kapatid. Ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan, maaari ang ating trabaho, mga kapitbahay natin, na minsan ang hirap intindihin, mga mahalagang tao sa buhay natin, at sa ating pakikisalamuha sa kanila, naway hayaan natin ang Diyos na magbukas sa ating mga puso.
Ephata. Nang sa ganon, mabigyan natin ng importansya mga kapatid, ang mga mahalagang tao sa buhay natin. Dahil dulot ng presensya ng Panginoon sa buhay natin, ay huwag tayong masira. Uulitin ko po, dulot ng presensya ng Diyos sa buhay natin ay huwag tayong masira. At huwag ding masira ang mga mahalagang bagay, mahalagang tao sa buhay natin. Gusto ng Diyos, hangad ng Diyos ang ating kaayusan, hangad niya ang ating kagalingan, hangad niya ang ating pagbabago, hangad niya ang ating kaligtasan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong kapatid, natunghayan natin sa Ebanghelyo, si Jesus na tumugon sa pangangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din sa ating mga pangangailangan. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kanilang kalooban ng kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga pumanaw na ay mamahinga nawa sa kapayapaan at ang mga nalulumbay naway mabigyang kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Walang hanggang Ama, ilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, malakatin namay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming ining pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay, ang alay namin na nasa dambana, ngayong sina San Cirilo at San Metodio,
ay ginugunita upang ang paghahaing ito na sa kanila'y nagpadakilay magdulot sa amin ng patawad mong sagana sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong sila, San Cirilo at San Metodio, ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong oliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanalang inuukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririton sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po. ang Ama lahat. naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Mga kapatid, ang Diyos ang unang lumalapit sa atin. Ang Diyos ang unang umiibig sa atin. Tayo ay magpasalamat. Dasalin natin ang panalangin Kanyang itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karingan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang ating pong Jesus Nazareno. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kasalanan namin inusin mo. Buhay mo ang maging sakripisyo, kabayaran sa bayang susumamo. Ikaw ang aming lakas at pag-asa. Nagbibigay sigla sa buhay namin puno ng dusa. Sa pagsubok at pangamba, ikaw ang aming gabay. Sa iyong mga kamay, buhay namin inaalay. O mahal na pong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan pangatid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang sasalamat sigaw ng aming puso.
Panibaguhin mo kami, Panginoon, na ayon sa kalooban mo, upang masundahan namin ang landas patungo sa iyo. O mahal na pong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Mahal na pong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Walang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Announcement for Nazarene Catholic School. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Meron din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na panatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen.
Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga pangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayon, guni-gunita sina San Cirilo at San Metodio, ay pagtibayin nawa at pag-ibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing ahantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati